ug sa kabaguhan, Radyo Ultra. Atong oras uban sa mga maintingwa sa Radyo Ultra, alas 3:04. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas, ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas, mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya si Ultra Frank Mendez. Nagasalamat mga higala, kumusta, mayong hapon kaninyo. May pagkaalumom ang palibot din sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro o murag kaulanon na Selby wa magpakita ang hingpit kakayag sa adlaw. Pakita pa, init kayo siguro gyud, no? O sige lang, mao magkakini, so mausap ni akong balita na ko diya kaninyo o nalipay ta nga bugnaw ang palibot, no? Mura o kawanon ang itsura sa atong palibot, mga hinautang kung mag-uwan taliti lang, dili pareha sa bagyo nga gabaguros ditong dapita sa Calabarzon o sa sikbit nga mga probinsya sa central part of Luzon. So kita dinhi padayon lang sa ato nga programa o huwatan ako ng inyong mga pangutana sa programang Nuda Biritas. Una kini nga episode sa tibuok semana part, no? O dumdumo na to nga ang programa nga Nuda Biritas katulo lang kini sa usa ka adlaw. Madungog. No, semana madungog ninyo ang Nuda Biritas kada adlaw nga Lunes, Miyerkules o Biyernes. Mao ni ang schedule sa Nuda Biritas. So katong bag-o na to nga mga tigpaminaw, kining hinot pa sa bunta nga makadumdumo o magsuki na ta dinhi sa ato nga pagpadagan sa programa. Nagsulti si Ma'am Faye Mondia karon pa lang gyud, no? Nga kusog kuno ang hangin ay ingon siya nga maulang hapon sa to pag-aulan na dito sa Bukidnon nga bahin, labi na din napita sa Baungon. Maulang hapon, Sir Frank, grabe gyud kakusog hangin pagayod o hangin pagayod sa ato pang murag unos ang labas na ini. Di lagi ta magakumpiyansa, ilabi na sa mga elevated areas sa silingang bahin din sa ato sa dakbayan, sa mga kabarangayan, hinterland nga mga kabarangayan din sa atong syudad, ilabi na sa District 1 kay tuwa kamo sa taas-taas na mo sa bungtod nga bahin, nakatapad-tapad mo sa area din napita sa Baungon. So kung magbaguros og hangin, sumala sa gipanangat nga report ni Ma'am Faye Mondia na mausab na ang inyo diha nga na senate. So di ta magakumpiyansa. So maghuwat ko sa inyong mga pangutana o gahuwatan ako inyong mga pangutana dinhi sa ato nga pagpanaguban. Ako lang itugon di kaninyo nga doon na tayo YouTube channel sa Nuda Biritas, no? Ang YouTube channel sa Nuda Biritas sayon kay nato ning matultulan. Pinagi lang sa pag-type Nuda Veritas CDO. Akong subleon, ha? Nuda Veritas CDO. Dayong ipindot dayon ninyo, i-click, manggawas dayon ang tanang episode sa programang Nuda Biritas. May pagkataas na kay ang atong kinitibuk ang programa sa atong mga episode sa programang Nuda Biritas na adiha. So kapin na sa 50 minutos, kapin na or moabot ng hapit oras, hapit maguras. So may imagine na to nga gawan-uwan na ang bukid-bukid nga bahin din sa ato sa kining dakbayan sa Cagayan de Oro. Ang contact number sa dunay mga pangutana, no, sa Nuda Biritas program 0917 704 3210. Akong balikon 0917 704 3210. Okay?
Sige, ako mintras tanto magwata sa pangutana, kadyot lang niya may nakauna si September Virgo kay magbasa nunta ko sa atong mga walk-in na to nga mga pangutana. Sige, ato ning tagdon kay na mga vlogger kini nga nagkura ba ni sila og contribution as a matter of fact sa atong society sa pagkakaron, ilabi na ang ilahang pasundayag sa mga nagkalalaing talanawon diha sa palibot, ilabi na palibot din sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Usa na niini mao si September Virgo. Nuda Veritas, grabe kaitom sa kalangitan sa Talakag, Lumbia, Sir Frank. Kita mo na, no? Sa ato pang Lumbia, may hapon ni Ma'am Elizabeth Baselgo, may hapon ninyo diha. Andam-andam mo sa posibleng uwan nga mahitabo ang ato ang mga balde da ato ihayang isalod na to dek unsa pa diha. But in the meantime, here's my question. Napay question ni Mr. September Virgo. Need pa ba mukuhag permit kung magkural ka sa ibong balay or di na? Kay naamang good ko nabasa nga need pa siya og permit. Gini ha, praktikal lang ta. Naiuban diha nga magkural, nga mantinil magod ang mga materialis nga gamiton. So magkural lang sila nga walay permit. Manay akong namatikdan na part. Lipak sa kawayan, adto ka pa lugar dito sa Ubo, kay mananghid ka kay aron lugar nga mataga ang kag-permit sa Ubo. Diba? Mas mahal siguro imong pagbayad na ng permit sa Ubo kaysa imong gipalit nga kawayan gikan lang diha gi-displace Carmen. So, ang uban ilabi na sa mga simentado na kural kana gakinanglan. Akong tan-aw mandatory na gyud na. No, mandatory gyud na nga dunay fencing permit nga atong kuwaon gikan mismo sa Ubo. Pero kawayan, lipak lang sa kawayan, isa lang kabangan nga kawayan. O niya imo paginong langanan, pag-adto ditong dapita sa Ubo, binuang naman na. Kadaghan sa mga nakasupak ug maunang kalakiha, pagtuyok nga ni sa mga kabarangayan, dahil sa inyo nga dapit, naigi pangkural diha nga, kay bawag asa dapit ng Office of the Building Official, waan na sila kantoy, except sa mga high cost na, no? Kinanglan na sila corresponding nga fencing permit silbi pagpananghid, no, nga kuha magog konkreto na ang ato ang mga materialis nga gigamit diha dili mantinel and therefore ato gina siyang pangayuan o permit. Palihog lang, no, pero mantinel lang pod ayaw lang Pila man na tuluro na kabangan nga kawayan niya na gibukbuk to na manggani na nag-display din dapita sa dool sa kilid sa Carmen Market. Nya madto ka pa dito sa Ubo. Grabe basab. Ay na part kinanglan nga itiway na lang na. Konsuelo di bubo na lang na sa itong mga yano na itong mga igsuon nga gayom intaon og kural sa ilahang nga palibot. Okay, September Virgo. Eko lay paybaw, no? Ikasugdo na may mga follow-up nga pangutana, mahimo nga inyo ipadangat ang inyong follow-up question dinhi sa atong programang Noda Veritas. Lain atong hatagan og pagtagad Noda Veritas tugnaw kaayo Sir Frank kaulanon na. Kita na ninyo kaulanon na. Oo. Kadyoto ha. Tugnaw kaayo Sir Frank kaulanon na. Ingon ni Junjun Makas. Apan ani agihapon ko kanunay nagsunod imuhang programa sa radyo man or sa YouTube. Very good. Salamat kay Junjun ha. Question.
pwede pa ba ang mga empleyado mag-shoulder sa penalty sa pwede pa ba ang mga empleyado mag-shoulder sa penalty sa kumpanya sa ilahang negligence? Well, labot ang mga empleyado. Oo, ang kumpanya mo ay magbago. Kay ang findings na o na violation, it is against the company. Dili kay panalitan employed si Junjun. Ikaw Junjun, apil kag yun nini. Dili na mahimo. That is the fault of the company. If there are violations committed by the company, kinala manubag sila. Manubag sila. Lahi sa to mga problema nga pagkatagdo na to gikan mismo sa mga empleyado. It's all about labor problems, no? Kini murag violation ni sa kining sa kompanya siguro o angay nga patubagon na to ang mga kompanya nga nakasupak niini. Pwede ba ang mga empleyado mag-shoulder sa penalty sa kompanya sa ilahang negligence? Dili pwede. Okay. Gikan ni suroy-suroy ni Libs Mutoblang. Na-notice na ako nga dili na suroy-suroy. Ang gibutan niya din ni suroy ni Libs Mutoblang. Pautanan ako, Sir Frank, ingon niya, Noda Veritas. Pautanan ako, Sir Frank, manager. Akong igsuon buwag sa bana. Naa sila'y anak 11 years old ug tuwa sa mama sa iyang ex-bana. Tuwa sa mama. Wala sa iya lugar, no? Tuwa sa mama sa iyang ex-bana. Gapuyo kay gipa-eskwela siya. Mayo, gusto niyang bawion iyang anak. Sa iyahang kanhing bana. Gusto niya bawion ang anak sa iyang kanhing bana kay spoiled na daw kaayo. Unsay pwede niya buhaton. Dili nimo mapugos. Unsa man ni anak ni lehitimo ni nga abot na ko'y pasabot anak ba ni sa panagtiayon nila. Munabot na ko'y pasabot nakaluwas na nagyuko og istorya sa ilahang panagtiayon ba nila sa pagkahasban o pagkaasawa. Kaya nga naan ako sa kuno na mao nga considering nga to ani sa custody sa mama sa ex nimo nga bana, minyo siguro ka ex bana. Now, sa ingon ini, dili nimo mapugos ang imuhang pagkainahan, ikaw nga mama, dili nimo mahimong mapugos ang imuhang anak nga 11 anyos nga diha na nimo ipapuyo kay gipa-eskwela man din sa iyahang mama, lugar sa imong ugangan sa lagtod nga pagasulti. Gusto nimong bawion kay spoiled na daw kaayo. Unsa ka klase nga spoiled, no? Adunay unsay pwede niya nga buhaton. Maghangyo ka lang. Pero dili nimo mapugos nga ang bata ang 11 anyos ipakustody ngadto sa inahan. Kung below 7, mandatory yun na nga ato sa custody sa inahan. Karon ka na himo namang 11 anyos ang maong bata. So, ang bata, dili nimo mapugos. Ngadto nimo ipakustody sa inahan. Kay labaw naman siya sa 7 anyos. So, hangyoon lang nimo nga pwede ba sabot-sabutan o nganong ka bulag-bulag masan mo nini oy. Siguro sahay ang atong mga anak sa pagkakaroon part, labi na ning silpon karon. Oo, advance na kayo sila. Mutampo sila sa mga kagubot sa bana ug asawa. Mag-apil-apil. Unya maafiktado dayon sila. So, basin ba ya, kanang ingon na to nga spoiled na nining panahon na ang inyong anak, usa na sa mga faktor nga nakita niya nga murag hopeless ko nini da,
wa ko'y permanenteng makita nga mama diri, wa ko'y permanenteng makita nako nga maisip nga mahan, kay gabuwag man sila. So basin, kining ato pamasin kay di man ta maka tagna gid lugar, no? Pamasin, 11 anyos dako na nabay. Okay lang below 7 years old kay klaro man kayong balaod. Maminyo ka man or dili, basta kayo ubos sa 7 years old, ma-illegitimate ka man, diha ka sa custody sa inahan. Oo. Bisan o ibutang ta 8 anyos ka na or 9 or 10 years old. Nga naman, kay illegitimate child ka man, o mandatory ubos atong balaod nga kana siya ubos gyud sa inahan. Tuag na nato ibutang unya dayon ang apelyido gyud na sa inahan. Kay mo man ang balaod. Munang balaod. Okay, nalasig I hope na kuha nimo ang ako ang sugod sa ingon nini nakabato na mo gunig pamuot 11 years old. Istoryahan lang ni. Istoryahan ang problema nini kung talagsa niya makita iyang mama. Unya basim abot ang panahon nga kinsa ganito ka na wala kaila sa inahan. Munang labing pait. Halos din ang makaila sa inahan. So ikaw karon kay bana makani mo to, feel free ato kasi mong ugangan. Doa kasi mong anak. Imo man po ng katungod. Ayaw sumpakia. No? Tungod kay bawal, tungod kay mauna ang sitwasyon. Ikaw, makigamigo ka. Makigamigo. Dako na imong anak. Uy, 11 years old. Machino ni mo na. Sa negrado na grade 5. Uy, dako na. Okay, nalasig. Kajot lang ha. Okay, dirita sa pangutanan ni Oliver Ampong Nalwal. Sir Frank Nuda Biritas, yes sir. Good afternoon. Na ay ipangutana sa ako kaubang vlogger sa imo. Iyang pangutana pila daw bayad magpahimo og demand letter sa small claims worth 100,000. Pwede kaha sila muhimo ang pau ani? Pwede man, no? Pero mura magbakikaw sad ber mga magakuan ka ber ba mangayo ka. Unsa imong tuyo nanalogan? Kuan ma'am kanang sir kanina ako ituyo magpahimo kog demand letter. Oh sige. Pero pagibaw nga 100,000 o niya small claim panalitan ang imong demand siya nga namri kwarta ning tawana. Basig i-disqualified ka. Okay lang siguro og 2,000 ang imuhang paninglunon. Siya loe sa kain nini iyang utang o. Kaya na pag formal demand letter 2,000 raman. Di ba? Pero 100,000 basig mabalibaran ka. Na ako'y suggestion. Kung doon na ka abogado, pahimula, sa'yo naman eh. One page suwat naman eh. Nga, permiro, demand letter. Tagaan ni mo og pila ka adlaw ang tagal sa pagbayad. O ipasitol within 15 days. O ba nga ni 1 week. Okay? Pag-abot sa 1 week or 15 days dili, mangayo ka na sa og final demand letter sa pagpaningil. Ingon na lang. Sa yun naman, di man kayo na siya problema. Di kay, ipanotaryo lang. Ipanotaryo. Siguro mga abogado din bisag ingon na kasimple nga trabaho, sa yun man na nga trabaho, naalagamay nga bayronon siguro. Pero sa di pa ka magbuhat, mag-scout sa ka
sir, kung magpahimo kay pilay bayad no, na direo dapit sa atubangan sa West City Central School, no, kining law office sa Ortiz Rosite. Ortiz Rosite na ay attorney Rua diha may tao man, bagong associate. Hangyo apod nga mo pabuhat lang ka og demand letter. Kompleto lang ang mga detalye kay pangayuan ka mga detalye na ana. Ha? Sige ber. Si Oliver. All right, si Elizabeth Basilgo is watching. All right, thank you. Rodney Rakinrola. Nuda Veritas, finally nawala na akong restrict sa FB. Naada iyang mga restrict sa FB. Kay 2 days ko gisilutan sa FB, Sir Frank, og dili ko maka-comment kay violation nako na ako'y na-comment nga di maayo sa mga bangag supporters. Adi ay day? Ilag din ko tihan na og basa. Iya gisuspend ka. Okay ha. So, timan ni na imo nang bantayan nga klase nga violation. Okay. Ako na ako'y na-comment nga di maayo sa mga bangag supporters. Kadyot lang. But anyway, napay anyway niya, no? Anyway, in back, pangutana. Kung dili mo tunga ang respondent sa annulment, mapadayon pa ba ang kaso? Padayon no na. Kay ang may tabo god, kung dili mo tunga ang respondent, no? Di ba? Doon ay complainant na ana, di ba? Doon ay complainant. Nya dahil na ay respondent. Alright. Kuha na sila kanang pag-file mo na o kaso, dili na diretso i-resolve nga mag-hearing din diretso. Ang judge mag-order sa fiscal nga fiscal imbestigahan ni imbestigahon nga wa bay kanang gitawag nga collusion between the complainant og ang respondent. Ambot ipasabot nga ipasusi sa judge nga basing kasabot-sabot ni sila nga pag-file o kaso. Unya part sa ilang sabot nga oras nga ni nga naay schedule nga hearing ayaw og tambong. So morning wala mo tambong. Be? Ano man to? May tungo ni dili mo tunga. Dili mo tunga. Mao na oras nga ni ang respondent dili mo tambong. Either way. Pero imposible mo sa kayong complainant mo dili mo tambong, siya pa yung reklamo, no? Ang fiscal upon after investigation maghimog report atubangan sa korte. By the way, ang fiscal ni nga represent sa state, sa gobyerno, nga represent sa opisina sa Solicitor General's Office. Okay? And so siya mag-report going back to the court. Unsang adlaw nga mag-hearing, mag-ingon din siya, upon after my investigation, Your Honor, I found out that the husband, being the respondent of this case, dito, no? Bahala ka na kung saan pag-alibay nimo o kung sa imong nadiskubrihan na ba siya'y uyab, no? I discovered, Your Honor, that his lips is very red. Perhaps, Your Honor, they are kissing each other. Ay, gaduda, no? Gaduda lugar, no? In other words, na ay katahap nga doon ay collusion, nga sabot-sabot sila, nga gama-gama lugar o senaryo.
Sa ingon nini nga mga sitwasyon part, dunay dako nga posibilidad. Kung dunay collusion, kanang sabot-sabot lugar, kanang sinurambaw nga sabot sa nanumbong o sa gisumbong, dunay posibilidad nga ma-dismiss ang kaso. Kay wa nga ni mo tambong, oh. Dunay invitation sa korte, wa mo tambong to ga lips to lips siyang uyab. Kita mo na. Kanya nadiskubrehan sa piskal nga namulingit sa kining lipstick ang baba sa mao nga lalaki. So, mo na iyang i-report. Na, bahala na ang pag-appreciate sa judge kung unsaon to niya. In other words, dili automatic nga maghusay dayon diretso. Na a certain period of time, tagaan og panahon, sutaon usa ang sitwasyon kung di ba surambaw ang pag-file sa kaso nga annulment, mahimong legal separation or divorce baka pag-abot sa tukmang panahon. Dismiss. Way nung dani, ako lagi tunto. Papula-pula pa sa lips, ha? Nyo tanawang wait sa lalaki na lumis og lipstick. Mao de gusto nga makig anol. Okay, nala sige, salamat kayo ha. Rodney Rock'n'Rolla. Rodney, sige, salamat kayo Rod ha. Si Shirley Alvarez, good PM, Sir Frank, listening. Salamat ma'am si. Didapita sa Terry Hills, wa pa maulan na diha. Alright, Junjun Makas, ingon siya. Naapa ko'y follow-up question, Sir Frank. Ay, mura sandig na sa investigating Senate Investigation Committee. Nganong dili man makalikay sa silot sa balaod, ang usa ka inosente nga nakapalit og butang nga kinawat sa usa ka tawo. Nganong di man tuhuan ang honest mistake sa otoridad. Dabi, sir, wag gyud hanaw ang wag gyud hanaw ang nagpalit nga kawat di ay to. Mabasol ba sa mga pulis ang inosenteng buyer? Ang problema gunin ni pwede man makaiwas ta, no? Ang problema niini og doon natay ebidensya. Mao gina ang problema. Kung doon na ebidensya, mao nang peligro. Kay magdaog man ta sa ebidensya, kining imuha anti-fencing law, ambot nimo ipasabot. Gidili ang pagbaligya sa mga kinawat nga butang. Mao na hinungdan ngano nga kanang mga tindero sa mga second hand na maligya din dapit sa merkado nga mga second hand. Kung istriktohon ang balaod, naagi sila permit gikan sa PNP Provincial Command. Nga sila authorized sa pagbaligya og mga second hand. In other words, giobligar sila sa necessary permit unya na pa nga ni ilahang ban man siguro na or doon na ilahang bayronon diha mismo sa PNP Command. Tanan nga mga namaligya og mga second hand. Kay naa sila requirement nga matagkaron og unya magpadangat sila og periodical report. Ambot ipasabot nga ang tanan nilang mga item properly or duly recorded o niya ang mga item nga gibaligya og nahalin recorded pod at the same time. Aro nga magkakatali ka na sa uban nga mga item kay basig doon na po'y mga records ng uban nga naay mga kinawat diha, at least matris naman sa uban nga mga dealer. So ingon na ang balaod sa anti-fencing law. Daghan na makaayo ang nagakakaso na ni busa ayaw gyud mo kumpiyansa, no? Ayaw gyud mo kumpiyansa og palit sa mga kinawat nga mga butang.
Kay naingon na hanto karon kakadungog man ko nana. Sir, unsa may problema nimo sir? Bida, nakawatan ko og side mirror. Oo. Tiya nga, naay ako sir, baligya. Barato-barato rin noon to, pero Taiwan. Ako na lang ng paliton. Ikaw, interesado ka, di ka magapautan nag-asa niya togi kuha. Hilom ka lang. Pila man Ako 150 sir. Imo na ng 200. Kay na ka na may ka-replace. Kay mahal may na kung panalitan, kung panalitan, ato ka magpalit sa Gurgel Auto Parts. O, di ba? Mahal ba na dito kay mga original. O, uban pa nga mga kung nuwadaan ko yantas. Amo ba? Lisod mga yantas karon sir. Kaya na lang nga magpares upat magginakabuok. So, tangtangan kog ligid. Dadalang isa ka yantas. Ano problema na ko da? Sanay ako ang ingon na sir isa. Baligyan ako to og mga 3,000 yantas. Ha? Baratura. Hutan ako, dadadiri. Di ka na sir mangutan ag-asag kuha to nga yantas. Ay nagpangutan na kay magilti ka man. Munang uso karon. Munang uso. Di ba? Ingon na naman. Maura na sa mga dicer ka na, mga dicer de sa Osmeña. Mura na og ang mata na murag banog. Lagyo kayong tinanawa na part. Tuwa pa na sa layo, galantaw na sa mga kanang kapangita og pisa de dapita sa Osmeña. Ibawan nila nga nangita ni og pisa adto nako. Nana man na. Nya dayon taparan ka. Maminaw lang na sila. Mingon man sa itong tendero sa auto parts nga, kay, wala dyan minini, mag-order pa ta. Siya mo ba, madugay din mag-order pa ta, kano saan na maabot? Ugma pa sa hapon. Importante ra bagyo kayo. Sige, mangita lang kuglain. Sundon din ka na itong dicer. Ang dicer, mingon, sir, naay ako na sir. Nanay ako na sir ingo susbay na ako nga nagkuon sir. Mao na. So din na to may bawaan nga kini unsa ba? Anti-fencing na ba ni or dili pa? Musa ako kadungog nga dunay dealer diha sa mga second-hand parts nga nga preso. Siguro na pero talagsara. Nya. Siguro ang uban nini ilabin na si kitsa ba ni ang kapadala. Si Junjun di ay. Di ba John tinood ako istorya John da? Taligsik na kuno. Din dapita sa Terry Hills. Uwan na gyud ni. Hinungaw ni sa bagyong Aghon. Manghinaot ang dilipod siya mahimo nga bagyo. Okay, sige. Sumani sa Pikas, Noda Veritas, ato sa nga. Sige, paday mo pautana. Open ato nga linya. Tinagura nga pautana, tinagutlo, okay lang. Noda Veritas, good PM sir, as lang ko. Ako manggod ang gipalihog sa ako mga igsuon sa pagkuha sa title sa yuta na subdivide na mana namo gikan amo late parents. Ay, very good. Oo, i-subdivide na nila. Unsa man mga docs lukaton aron makakuha titulo unsa nga office mo isyo aning land title. Salamat sir. Ang na subdivide na sa to pa pila ba mo kabuk igsoon? Natipak-tipak na lugar na naapod na. Okay? So, natipak na. Mag-execute mo o extrajudicial settlement of estate. Usa ka na sa mga papilis nga tan-awon unya sa BIR para makabayad mo buhis
ang buhis nga inyong itagana pagbayad gatawgo ni og excise estate tax. Kanang estate tax ang buhis nga atong ibayad ngadto sa BIR. So pabuhat mo, muduol sad mo, mangita mong abogado, wa mo sa ninyo gud pahibaw ako o wa sa kamo magpahibaw o taga-asa kamo. Kay mayon ta to og ni aramo syudad kay daghang abogado ang CDO. Sa Bohol I think na asab. Pero dili kayo as in kadaghan diri sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Pero kung bulanon ka, mangita ka abogado, unya kaning magpa-execute ka lang og extrajudicial settlement of estate. Ako subleon na extrajudicial settlement of estate. Mao na ang imong timan-an nga pulong kay kung moatubang ka sa abogado, maingon din ka nga attorney magpabuhat ko og extrajudicial settlement of estate with partition. With partition kay gibahin naman ninyong pila mo ka igsuon. Okay. Pag human na og buhat, pagtrabaho na naabiyag gamay nga bayrono na busa mag-apil ka, mag-scout ka, og pila pod ang bayrono nimo. I-apil na dito sa ibuhang pag-inquire. Okay? So, tunay pila may bayronon mo kana mo kini. Unya, punta na siya tunay ka na ay dagang mga requisitos ni ini. Mga requirements, usan ini ang TIN. Sa namatay, apil na. Inyong mga igsuon, mga TIN. Usala na sa daghang mga requirements. Unya, pag human na og preparar sa extrajudicial settlement of estate with partition, ipaprint pag yun na sa local newspaper of general circulation for 2 consecutive weeks. Gamay raman na. Naibayron nung yapon gamay kay i-print man. Okay. Pag human og print, after 2 weeks, mubalik ka dito sa opisina sa nagprint sa mao nga notice nga extrajudicial settlement of estate. Manawag ka na din, ay, ikaw man dito, lagi kining nahuman naman to ang kining pag-print. Mangayo ko og kopya, affidavit of publication. Kay pangatanong ka man, kana sila nakaibaw. Kay requisitos man po na nila. Amot na ko ipasabot sa nag-print. So, dito ka na. Nakadala ka na sa affidavit of publication. Unya, padadaan kag extra copy ni ana at the same time sa publication. Okay? So, nakalakaw ka na. Human ni ana, madto ka dito sa BIR. Kompleto na ha. Nanang imuhang kopya sa extrajudicial settlement notarized. Na ang imuhang publication sa newspaper na kopya. No? Imo din ang ipakita dito sa BIR aron makwenta o pilay bayron nimos buhis og sa documentary stamp tax. Okay? Now, aside from that, pangayuan ka og tax clearance. Barator ka in tax clearance. Barator kay na. Di ka kaproblemahan ana. Kanya, bantayan nimo ang sa tax clearance, ang buti pasabot, makleared ka kung complied na nimo tanang obligasyon sa pagbayad og buhis. Mao ka na hinungdangan nga ako gapadumdum nga ninyo every now and then. Importanteng tax declaration kay mo nang basihan nato nga magbayad ta kada tuig sa atong buhis. Kay usa ka na sa kaligunan nga naghuputan na maong yutaa although tax declaration lamang. So na-comply na nimo. Pag comply na bayad ka og dunay additional nga kanang requirements, paibawon ka man sa taga BIR.
Ma'am, sir, kining naapay kuwang ikuan lang ni palihog, i-comply lang ni, watan ako gano'n sa ka makabalik din o etc. Tuara ni sa mga opisina. Pag humag-comply, balik ka sa BIR, bayad ka na tanan, huwatan na dayon nimo ang gitawag na to og e-car or car. Dili ka na sakyanan nga parking des tukaran sa BIR, kundili document ka na or papilis. Certificate Authorizing Registration. Munang gitawag nga car. Alright. So na, kompleto ka na. Ay sa dugbiya po sa BIR. Panguta na sa ma'am, kompleto na ni ma'am, sir. Kompleto na ni kay ako na ning dadon dito sa Register of Deeds para marehistro ang inyong yuta. So kung mo ingon ang BIR, na problema niya. Kabayad ka naman tanan, dadala na ipakita na dito. So moto ka dito sa Register of Deeds. Kana nga mga papilis, imo na ipakita dito. Pero magbantay ka, you should have a photocopy for that. Dili pwede nga mga original mo imong naa kag file copy. Bisan og resibo nga 1 square inch nga gidak-on sa mong resibo, magpakopya ka gyud. So, didto ka na sa ROD. Ang ROD meaning Registry of Deeds. Naa diha dapit sa City Health Department. Sa mga yuta sa MISOR o sa mga yuta sa CDO, diha ka mo paingon para pagrehistro sa imuha nga yuta. Alright. So na. Irehistro nimo kanang imuhang nakuha gikan sa BIR na igamay nga bayronon, gamay lang. Kay aron nga ibilin na nimo kanang maong papilis, anya sa may buhaton na tong papilis, Sir Frank? Ipaagi na kana sa proseso nga ibalhin na ang mga pangalan sa titulo o pangalan sa yuta nga inyong gitabas-tabas na gi-extrajudicial settlement ninyo aron tagsa-tagsa kaninyo matituluhan na sa yuta. Kuhanin mo sa tupa kato imong bahin, pag-abot sa tukmang panahon nga mingon ang Registry of Deeds nga mga 3 ka buwan gikan karon or 4 months from now balik dinhi aron makuha na ninyo inyong Certificate of Title. Pagkuha ninyo sa inyong Certificate of Title, nakapangalan na dayon kana ninyo. Palitan karon usa sa mga pangalan diha Frank. So adto po ko dito. Uy, tuod bago ng titulo siyuta nakapangalan sa kuha. Mo na dayon na ang katapusan. Imo na dayon ang dadon balik dito sa municipal or city assessor's office. Nganuman, maglukat ka na og bag-o nga tax declaration sa imong pangalan. Kuha ninyo. Imbis ka na ito usara, gitabas-tabas, gipikas-pikas naman ka na, so madaghan na siya nga tax declaration, iya-iya ng tag-iya, iya-iya sab ang pagbayad sa buhi sa matag tuig. Naklaro ninyo or wala? I hope nga na klaro-klaro o gamay. Diyan lang ha. Sige, ako na ni nga i-delete ko na ni. No the veritas could be sir as lang ko. Ako man god ang gipalihog sa ako mangigsuon sa pagkuha sa title sa yuta na subdivide. Mao ning gibasa nako kaganina. I-delete ko na ni, no? Kay wa na ko mawili ni. Yan lang, ako ni siyang tangtangon. Aron nga musulod patong uban. Oh. Bitaw, komedya. Sige, watan ako inyohang dugang mga pangutana. Dugang mga pangutana. So kanang inyohang mga yuta, ilabi na sa na ito mga mentalidad. Ang mentalidad nato mao nga kining mga yuta nga naa sa mga bukid-bukid nga bahin, pasagdan man lang nato.
basulan ra na nimo pag-abot sa tukmang panahon. So, unsa may suggestion na to din sa programa na to Nuda Veritas. Karon pa lang, kung common ka na nga property sa inyong mga igsoon, gikan sa mga ginikanan, hinay-hinayi na ka na ninyo og bahin, ipasukod na ka na, aron may bawaan ninyo og tagpila ka hektarya ang inyong nga bahin. Aron po sa ngadto-ngadto, matituluhan ang maong yuta. Resulta sa pagbinahinay, nakapangalan na sa inyo ha. Kaya ang usugod karon labi na sa mga bukid-bukid, kuha man ni patasanay sa simod. Kinsa man ang yuta na diyon na diya sa unahan. Siya, kanang na diya, amo na amo. Oo. Mohon lagan na inyo ha. Claim lugar inyo. Pero unsa may imong kaligunan? Unsa man nga klase nga papilis nga pwede nimong ipresentar sa imong mga kaamiguhan. Nga maingon ka nga lapad akong kayutaan pero di ay undocumented ang inyong mga yuta diya sa kabukiran. So pwede ka mo nga ilugan diha. Kunya maingon nita nga dito 40 years na ko kapuyo sa bukid, ako na. Naunsa man po imuhang kamaturan nga kapuyo kag 40 years. Nga kakugnan magyapon ng mga hitsura mura man og mailhan maya biya nimo ang usa ka lugar diya sa bukid nga nabalayan or napuy-an na nimo. Sa ilhanan. Kamo nga naa sa mga bukid-bukid nga bahin. Ang ilhanan na ay mga kabilin nga mga fruit trees. Usa na sa mga ilhanan na ay mga kabilin nga mga tinanom nga lubig, himong sanggutan, niya na abandon silbi. Wala mo magdugay. So you cannot claim nga kana nga property inyo. So ang atong suggestion mao nga ilabi na sa mga bukid-bukid ayaw mo kumpiyansa. Ngano? Kay diya sa bukid-bukid uso karon ang mga subdivision. Diya sa bukid-bukid. Okay? Naunsaon man ninyo nga makadiman mo og insakto nga presyo sa pagbaligya sa yuta sa mga developer sa mga subdivision nga wa ka may ebidensyang imo na. Mayingon lugar ka kami sir 20 anyos 30 40 diha mi gapuyo. Naunsa man lagi imong prueba? Mao na nga karon pa lang kinanglan inyo ginang i-document ang inyong mga property diha mismo sa kabukiran. Ngano? Para makadiman kamo og mahal nga presyo. Karon ang mga yuta diha sa kabukiran kapaliton nag 30 pesos per square meter, paliton nag 50 pesos per square meter. Unya sa mga subdivision pag-develop na isos kadako milyones. Ikaw untay naka-milyon. Kay imong manggitiman ang imong property. Muna nga, kini ako lang nga suggestion na. Kay karon god ang uso karon sa mga subdivision tuwa nas bukid. Nya kuan na ibutan na din na silang propaganda sa billboard nga gwapo kay drawing sus Maria nga murag gatungtong ka dito sa kapunaw-punawan kagwapo ba kay nini asa ba ni dapit nara man di sa unahan tan-aw nimo kompleto suga kuryente na nasilbi tubig unya wa pa ni tubig ingon na grabe di ba so kung ang imong property paliton kay naay source of water diya sa loob sa yuta di ko'y nakasapi madumduman na dayon ko nimo Jesus si Sir Frank patuga padumdum na ko sa una day tuod no nga mauni di ba nasapian ka
Tanawan ninyo ng ambot unsa ng specific nga lugar. Kung patugbong ka paingon diha sa Taguana Bridge, Emmanuel Pilais Bridge, sa wala nga bahin. Kisa may magdahom nga mahimo ng subdivision. Ang itsura na part, balayan kukok kaniadto. Pero tanawa ka ron, apid-apid ng mga balay. Napila may puhunan na. Natural, sa mga kapitalista, secret. Di man na sila magsaba. Kung panalitan ikaw, sigurista ka, imo nang gidibilab, titulado ang maong yuta, ay mamahal. Pero pasagdan man imo kay, may nakasugyot god, mo man ang problema. Okay, salamat sir. Ang akong buhaton, muduol ko abogado, aron siya mo advise sa mga docs ko haunon from alubihid ni sir. Sa alubihid na ay mga abogado na si Kuan. Si Kim. Pakita si Kim, si Kagawad Kim ubay-ubay. Sa alubihid. Okay. Sige. Ikaw, Kuan, ang mga dokumento actually nga kuhaonon, gamay raman. Kuti lang. Ang pagpatrabaho sa extrajudicial settlement dili makay problema. Ang panahon og oras lang sa pag-prepare kay kibaw ko nga si Atty. Kim ubay-ubay sa Kagawad dihan dapita sa alubihid, busy sab na siya. Istoryahay lang, no? Kisa pa lang abogado diha labis. Abot og doon na bay kadumdum ko nun ay abogadong labis din dapita sa alubihid. So, ang records nini makita ninyo diyan dapita sa alubihid assessor's office. Gamay naman ni kuwang, gahinila ni o gamay nga kwarta sab kay dili man ni pwede nga matiway. Palihog lang. Nana lang gud. Sa alubihid ay ni maayo nga nibawan ako asang dapita. Ako naman itong gimension ang pipila ka mga papilis. From time to time, na ay mga additional nga mga requirements. Pero sigurado ko nga dili na bugat. Kuha lang, hago lang nga naman. Usually makita na to na sa munisipyo sa alubihid. O dili, dihan dapita sa Provincial Assessor's Office. Ilabi na ko magiskot kita sa yuta. Mula nang timan na nimo. Nalasigi sa alubihid. Sige, may ngapon taga alubihid nga naminaw dinhi sa anto nga pagpadagan sa programa. Ako sublion ang contact number nato sa ato ang Nora Veritas 0917 704 3210. Akong buhat, akong sublion ha. 0917-704-3210. Sa gani, akong balikon to po tanan ni John ha. Ingon siya nga nung dili man makalikay sa silot sa balaod, ang usa ka inosente nga nakapalit og butang nga kinawat sa usa ka tawo. Nganong di man tuhuan ang honest mistake sa otoridad. Dabi sir, wag yoy hanaw ang mga nagpalit nga kawat di ay to. Mao ginang problema. So kita panalitan, labi ng di kantidad ang pagpalit nato sa kabutang. Make sure, no? Ikaw mismo, paniguro ka sa imong kagalingon, simbako. Pagpalit nimo simbako ug madakpan kini kuni ni bay kay kinawat ni sa may akong proteksyon ni. Itudlo tagyo ka, i-appeal tagyo ka. Di ba? Mainta og naka atol ka so sa kantindahan nga naa naka-plaster diha. Kay in kaso na i-conflict, balikan lang nimo to. Siya, ikaw ba, Jesus Maria, kada na tumiyagi si mana, gapalit ko din ni, gibakakan ko nimo ingo dili kinawat, nag-aabot mi na tong tagiya sa
butang nga akong gipalit gikan dinhi kay gikawat ko no. Sao man na nimo. Problema na. That's why naay mga permiso, naay mga corresponding permit na. Ang advice na ko ninyo diha, ayaw mo pagpalit sa mga klorom. Pareha panalitan ang mga dicer. O man ay address. Malugar na diha sa Osmeña be. Ngamudagan man lang sa likod. Nya, pagdagan na mahadlo ka man pagpaingon sa sulod. Ngano, lubaon ka palang unya. Tabangan ka pala niya kulata. Malas kay ka. Diba? So, sa ato ang mga kaigsunan na gusto mo palit og mga kinawat nga butang, gumikan lagi kay brato, make sure nga at the end of the day, dili mo makita sa ubang mga pinirisos lumbya. Kay kapoy na kayo mapriso kamo diha. Oo. Okay lang og naay kasalan ng bayan sulod sa prisuhan kay makatilaw kamo og lami nga sudan na ilitson. Naapay wedding cake. Naapay unsa red wine. Naunsa de ka. Kadot kay manamilit na ta nining ato karon nga pag panaguban kadto la. Wala ba di ay docs kuhaunon sa Manila, sir? Layo ra ba to kaayo, sir? Dinhi na. Dinhi. Ang mga papilis nga bot nimo ipasabot nga kuhaunon, dili ikaw may magkuha og na magikuhaunon. Na may ROD. Ang tanang papilis, mga registered land title selbe, naana sa Land Registration Authority ang nagtago na LRA sa Manila. So, to atong mga titulos yuta sa Manila, mura ni opisina nga gitugyanan sa paghipos niya na. Okay, nalasige, na tigo pananugoras din sa ato karong pagpanaguban sa atong tulumanon. Thank you so much. Murag nag-uwan naman siguro, no? Alright, niya karon ang ato ang uluhan sa programa, ang unod, ang topic nga pagtukion. Usahay, dili tambalan sa Ginoo ang atong sakit insigida, aron mapugsanta pagdagan kaniya. Sublion ako, usahay, dili tambalan sa Ginoo ang atong sakit insigida, aron mapugsanta pagdagan kaniya. Kini karong alas 6 ang taknas kagabion sa Radyo Ultra sa programang Kalipay nga Mulahutay. Sa nga ni Ricky Langga, kami mo yon. Dagasalamat og maayong hapon kaninyo tanan.